Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Oros, shoutout kay Eric Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkaraan ng kaunting leng, sa sumunod na segundo, ngumiti siya ng kakaibang walang pakialam, intindihin. Hoy, matandang Shenron, baliw ka. Napakasimple mo bang ipinangako? Ikaw, narinig ang sagot ni Shenron, nang makita ang hitsura ni Shenron, ang panggalan ay lubhang nabalisa. Ang emperador ay hindi nagmamadali at namatay dahil sa isang eunuko, na siyang pinakatotoong paglalarawan sa panahong ito. 3,000 tao ang may malalim na kasanayan at Katanji tanging mga spelang. Sila ang dragon sa mga tao. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang mga taong ito ay ipinares ng mga babaeng phoenix. Ano ang kabutihan ng Xiaoxian? Shenron smiled softly, "You're welcome, clan leader. Princess Kirin has great national power and profound internal power. It's Aaron who does not deserve it." Gayunpaman, Aaron ay nagkaroon ng magandang asawa sa mahabang panahon. Siya ang isa lang sa buhay niya at hindi nagkaroon ng dalawang puso, paliwanag ni Aaron, isang lalaki at isang espada, natural na mahabang pag-ibig, mabuti, napakabuti. Tumawa si Shenron, "Shit, matanda, nababaliw ka na ba? Paano kang ngingiti kapag wala na ang ganoong magiging manugang?" Napaka-depressed na sabi ni Panggalan. Napakalakas ng Yellow Sand Monster kaya buong puso niyang makakasama ang kanyang asawa, na isang modelo. Paano ako magiging malungkot na makilala ang gayong tao? Marahan na ngumiti si Shenron. Pagkatapos ay bumantong hininga siya sa mahabang boses, sa katunayan, alam ko na ang layunin ng kanyang paglalakbay ay upang ipaghiganti ang mga inosenteng taga-nayon, hindi para kay Shianer, sa pilitang kasal, namuhay na ba ng mapayapa ang mga Kirin sa nakalipas na 7 taon. Ang mood ng bawat isa ay napakababa at baradong. Hindi madaling gawin ang ginawa ng Aaron tao ngayon. Sabay silang hindi maganda ang mood. Paano ako magkakaroon ng puso na humadlang? Kaya naman napagpasyahan kong gawin ito. Gayunpaman, nagkamali ako sa batang si Ziyahan. Kahit naka-pins and needles ako, tinapos ko pa rin ang play sa akin. Nasunog ang santo tapos sinasabi, maliit na saludo, ituring bilang isang paghingi ng tawad. Aaron ay nagmadali at bahagyang sumaludo bilang tugon, well, lahat kayo ay naging mabuting tao. Ako ang Panggalan Yellow Sand Monster. Ako ay isang masamang tao. 2 tao ang nakikita ng Panggalan kaya, hindi mula sa nalulumbay na paraan, maaari kang magdala ng 3,000 upang iligtas sa pagkakataong ito. Isa ka ng marangal na tao ng pamilya Kirin. Ibinalita ko rin sa korte na isa kang VIP. Ano pa ang gusto mo? Nakangiting sabi ng santo. Nang marinig ito, tumanggo ang Panggalan, "Cheng, dahil nanirahan ka ng pribado, wala akong masabi. Single si Shianer ibig sabihin may chance pa ako. Gayunpaman, hindi ako nag-abala na mag-propose ng kasal kung alam kong napakatibay ng iyong relasyon, o what do you say? Holy Flame is a little strange, nako, may mga sekreto siyang gustong malaman, pero natatakot akong banggitin niya ito ng padalos-dalos. Hindi mo sasabihin sa kanya. Sa makatuwid, hayaan siyang sakupin muna ang Shire, at pagkatapos ay talunin ka sa pamamagitan ng pagtalo kay Peiho, at pagkatapos ay magiging isang pamilya ka. Ang kailangan niyang malaman, hindi ka magiging mother mo. Sayang lang at kailangan pang humarap muli ng love lore ng ating munting diwata." Saka nagkunwaring bumantong hininga ang Panggalan. Hanggang ngayon, naiintindihan ng Aaron ang isang serye ng mga aksyon bago ang apo na ito. Malinaw na pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Nakatulong ito sa kanyang sarili at sa Aaron. Gayunpaman,
Hindi niya inaasahan na tatanggihan ng Aaron ang Xiaoxiao. Malinaw na tumango si Shengrun, tumingin pabalik sa Aaron at sinabing, Aaron, ano ang gusto mong malaman? Ang gusto niyang malaman ay hindi ka. Nang ahas na sabihin, ngumuso si Pangolin, maaaring mawala sa mundong ito ang pamilya Kirin, agad na kumunat ang noo ni Saint Bern, mahirap ba, ilabas mo, marahan na tinapak ni Pangolin ang Aaron, tumango si Aaron at ginalaw ang kamay, at ang 5 elementong bato ng Diyos ay direktang itinulak palabas. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang makita ang refleksyon na ito ng Shengrun, medyo kakaiba ang Aaron. Bagaman ang pinagmula ng 5 elementong banal na bato para sa Aaron ay medyo hindi kilala, at maging ang pagkakasangkot ay lubhang hindi maisip. Ngunit ito rin ay hindi maisip, ngunit malayo sa pagiging nakakatakot. Bukod dito, ang takot na taong ito ay nangyari pa rin kay Shengrun, ang medyo kalmado at matatag na pinuno ng angkan ng Kirin, banal na patriarka. Ikaw ba? Nakasimangot si Han Sanchen at nagtaka, paano ka magkakaroon ng ganoong bagay? Tumangala si Sheng Guoming at sumagot, ang tanong. Kinakabahan siyang tumingin kay Aaron. Hindi maintindihan ni Aaron, ito. Nagmamadaling lumapit si Shengrun sa mukha ni Aaron, at saka hinawakan ang kamay ni Aaron na may hawak ng 5 elementong bato ng Diyos, itabi mo ito kaagad, don, huwag hayaang makita ito ng mga tao. Kung tungkol sa pinagmulan ng bagay na ito, hindi mo pa rin alam. Dahil doon, balisang tumingin si Shengrun sa paligid sa takot na malaman ito ng iba. Ngunit ito ay walang alinlangan na ginagawang mas mausisa ang Aaron. Alam mo, ito ang banal na lupain ng pamilya Kirin. Bilang pinuno ng pamilya Kirin, ang 5 elemento ng banal na bato ay maaaring mag-alala sa kanya ng ganito sa kanyang pamilya. Kakaiba talaga. Gayunpaman, nang makita ang hitsura ni Shengrun, tila ayaw niyang sabihin, na naging dahilan upang hindi komportable ang Aaron. Marahang itinaas ni Pangolin ang kanyang paa at sinabing, tingnan mo, sasabihin ko sa iyo kung hindi ka manugang ng matanda, hindi niya sasabihin sa iyo. Sa sandaling bumagsak ang boses ng Pangolin, malamig na samaway ang banal na apoy, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Pagkatapos, tumingin siya sa Aaron, ayoko nang sabihin pa, pero sa totoo lang. Hoy, matanda, sinabi mo lang na alam mo ang lahat. Natatakot ako na hindi ka maganda na umatras ngayon. Hindi naapektuhan si Pangolin sa galit ni Shengrun, at mahina hong sinabi. Walang masabi si Shengrun kay Jia at tumingin kay Aaron, gusto mo ba talagang malaman? Tumango si Aaron. Bumantong hininga si Shengyan at tumingin sa paligid, hindi ito lugar para pag-usapan. Sumama ka sa akin. Pagkababa ng boses, tumalikod si Shengrun at nagmamadaling pumunta sa likuran ng bulwagan. Sumunod ang Aaron at Pangolin at mabilis na sumunod. Wala pang isang sandali, nalampasan ng 3 lalaki ang pangunahing bulwagan at nakarating sa isang tahimik na bulwagan sa loob. May 3 karakter ng Health Preservation Hall sa bulwagan. Ang pangunahing bahay ay nasa gitna, at may mga kompartimento sa silangan at kanluran sa magkabilang panig. Hindi masyadong maluho ang palamuti, ngunit ito ay matatagpuan sa isang tahimik na lugar, napapaligiran ng nagtataasang mga puno sa kaliwat kanan, na sinusundan ng bangin ng Fairy Mountain at dagat ng mga ulap. Napakaganda nito. Pumasok ang 3 sa main hall, at pagkatapos ay tumingin muli si Shengrun sa paligid. Matapos makumpirma na walang tao, isinara niya ang pinto. Pagkatapos noon, dahan-daang dumating si Shengrun sa main hall. Sa main hall, may nakasabit na painting sa taas. Sa pagpipinta, isang unicorn ang magiting at lumilipad sa ulap. Sa ilalim ng ulap, may mga taong may hawak na sandata, nakatitig na galit at marilag. Nagsindi ang santo ng haligi ng insenso at malumanay na sinamba ang pagpipinta. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod at tumingin sa Aaron, ito ang ninuno ng pamilya Kirin. Ilang hakbang sa harap ng Aaron, malinaw din na binuksan ni Aaron ang kanyang kamay at tinawag muli ang 5 elementong bato ng Diyos. Sa pagtingin sa 5 elementong banal na batong ito, si Shengyan ay nahulog sa pagmumuni-muni ng ilang sandali. Si Aaron ay hindi nang ahas na istorbohin siya, ngunit tahimik na naghintay, alam mo ba ang pangalan nito? Biglang, ibinuka ni Shengrun ang kanyang bibig at mahinang sinabing nakatingin sa Aaron, I call it the 5-element Godstone. Gayunpaman, ayon sa Pangolin,
tinatawag din itong Magic Heart. Sa puntong ito, Aaron ay tanga. Ewan ko ba, ano ang tawag dito, bulong ni Aaron. Mapait na ngumiti si Shenron, ang 5 elementong banal na bato ay ito, at ang mahiwagang puso ay iyon din. Ang napakaraming tao ay tinatawag na iba. Tumanggo si Aaron, gayunpaman, ang pangalan ng puso ng demonyo ay kasangkot sa angkan ng demonyo. O ito ba ay bagay ng pamilya ng demonyo? Walang demonyo sa mundo, ngunit umiiral ang Diyos, kaya mayroong dyablo. Kung paanong walang hayop sa mundo, kapag may tao, magkakaroon din ng tao at hayop. Kung gusto mong malaman kung ano ang nasa kamay mo, kailangan mo munang maunawaan ang isang salita. Natapos si Shenron, ginalaw ang kanyang kamay, at mabilis na lumipad ang panulat at papel sa mesa. Ligtas na nakalatag ang papel sa mesa, at agad na nahulog ang pluma sa kamay ni Shenron. Hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan. Ginalaw niya ang kanyang kamay at kumaway, ang kanyang panulat, at pagkatapos ay nahulog ang isang malaking karakter sa papel nang makita ni Aaron ang salita sa papel, hindi niya maiwasang sumimangot at natarante ng ilang sandali, which. Nagtaas ng mata si Aaron at tumingin kay Shenron. Ang nobelang ito ay isinalin ng novelhall.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin, ngunit may Diyos, kaya may demonyo. Kung paanong walang hayop sa mundo, kapag may tao, magkakaroon din ng tao at hayop. Kung gusto mong malaman kung ano ang nasa kamay mo, kailangan mo munang maunawaan ang isang salita. Natapos si Shenron, ginalaw ang kanyang kamay, at mabilis na lumipad ang panulat at papel sa mesa. Ligtas na nakalatag ang papel sa mesa, at agad na nahulog ang pluma sa kamay ni Shenron. Hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan. Ginalaw niya ang kanyang kamay at kumaway, ang kanyang panulat, at pagkatapos ay nahulog ang isang malaking karakter sa papel nang makita ni Aaron ang salita sa papel, hindi niya maiwasang sumimangot at natarante ng ilang sandali, which. Nagtaas ng mata ni Aaron at tumingin kay Shenron. Ang nobelang ito ay isinalin ng novelhall.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin, ngunit may Diyos, kaya may demonyo. Kung paanong walang hayop sa mundo, kapag may tao, magkakaroon din ng tao at hayop. Kung gusto mong malaman kung ano ang nasa kamay mo, kailangan mo munang maunawaan ang isang salita. Natapos si Shenron, ginalaw ang kanyang kamay, at mabilis na lumipad ang panulat at papel sa mesa. Ligtas na nakalatag ang papel sa mesa, at agad na nahulog ang pluma sa kamay ni Shenron. Hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan. Ginalaw niya ang kanyang kamay at kumaway, ang kanyang panulat, at pagkatapos ay nahulog ang isang malaking karakter sa papel nang makita ni Aaron ang salita sa papel, hindi niya maiwasang sumimangot at natarante ng ilang sandali, which. Nagtaas ng mata si Aaron at tumingin kay Shenron. Storytelling channel sa YouTube. Tama na yan. Tumanggo siya. Nang makitang naguguluhan si Aaron, ngumiti siya ng malumanay, ano ang opinyon mo? Alam ko ang salitang ito, bruha. Bumangon din si Pangolin at tiningnan ang mga salita sa papel. Umiling si Aaron at tumingin kay Shenron, the word is really recognition, but what does it mean? Look at the structure of the word. Holy burning landas, ang sorcery word, 2 tao sa gitna ng isang I word, ay walang kakaiba. Hinawakan ni Pangolin ang kanyang ulo at wala siyang maisip. Si Aaron ay sumimangot at walang sinabi. Ang paglikha ng mga karakter na Chino ay batay sa hugis mula pa noong sinaunang panahon. Dahil balak ni Shenron na hatiin ang istruktura ng mga karakter na Chino. Natural, ang salitang ito ng mangkukulam kailangang kumatawan sa isang bagay una, makipag-ugnayan sa kung ano ang mangkukulam, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa mga salita hindi nagtagal, biglang naunawaan ni Aaron ang kanyang sinabi at tumitig, ang ibig sabihin ng patriarch ay ang mga tao sa pagitan ng langit at earth. Tumanggo ang santo, 3,000 talaga ang matalino. Ang upper horizontal ay ang langit at ang lower horizontal ay ang lupa, pero paano ipapaliwanag kapag ang center ay vertical? Han Sanchen, hindi mo pa na-resolve ang which, salita pa. Tinuro ni Pangolin ang isang patayo sa gitna ng salitang bruha at mabilis na sumigaw. Sa sandaling paalala niya, nakita ng Aaron na walang paliwanag para sa gitnang patayo, ang patayong ito ay kumakatawan sa komunikasyon sa pagitan ng langit at lupa. Biglang naunawaan ni Aaron,
So ang mangkukulam ay isang tao mula sa langit at lupa, tama ba? Tumango ang santo, tama. Bagamat ginugol ni Pango ang kanyang buong buhay at binuksan ang langit at lupa gamit ang palakol ni Pango upang likhain ang mundo, noong panahong iyon, napakaikli ng langit at napakakapal ng lupa ang Diyos at tao ay naninirahan sa lupa, magkahalo at hindi mapaghihiwalay, at ang relasyon ng tao at ng Diyos ay malapit at hindi mapaghihiwalay. Sa oras na iyon, mayroong 4 na sinaunang puno ng Diyos sa mundo. Mayroong 10 puno ng Jinwo sa silangan, na pinangalan ng Fusang. Ang mga tribong binago ni Jinwo ay si Dongyi. Sa kanluran, ito ay Ruomo, isang lugar para sa pagpapahinga ng araw. Sa Hilaga, ito ay upang makahanap ng kahoy, kawit ang kalangitan, at i-connecta ang Yuming at ang Netherworld. Para sa sentral na pamahalaan, ito ay Janmo. Sa tabi ng Janmo, mayroong isang bundok ng Wuzhan, na tahanan ng nangungunang 10 mangkukulam, Waxian, Wuyi, Wupan, Wapeng, Wugo, Wushan, Wuli, Wuda, Waxi at Wulua. Ang mangkukulam na Diyos ay nakatira sa Janmo, umakyat sa langit at bumaba sa mga tao. Ano ang kaugnayan ng mangkukulam na Diyos at ng 5 elementong bato ng Diyos? Hindi masyadong naiintindihan ng Aaron, may ilang bagay na hindi ko masasabi sa iyo ng detalyado, dahil hindi ko at ang aking mga tao ay hindi makayanan ang mga kahihinatnan. Ang masasabi ko lang sa iyo ay pagkatapos ng ilang digmaan sa mundo, nagsimulang maglayo ang langit at lupa, kaya't umungol ang 4 na sagradong puno. Simula noon, ang papel ng mangkukulam na Diyos bilang isang mensahero ay lubos na naipakita. Ngunit dahil lamang dito, ang ambisyon ng mga mangkukulam ay patuloy na pinalaki, upang ang katayuan ng mga mangkukulam ay mas mataas at mas mataas sa mundo. Ang ilang mga mangkukulam ay higit na naiimpluwensyahan ng mga interes at gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. At ito ay kasama rin dito karumal-dumal na krimen. Lumitaw ang 5 elementong bato ng Diyos, ngunit naging puso ng demonyo dahil sa intensyon ng mangkukulam na Diyos. Iyan lang ang masasabi ko, sabi ni Shengyan na may mahabang buntong hininga. Sumimangot si Aaron, naiintindihan ko na ang ilang mga mangkukulam at Diyos ay nagtaksil at nakipagsabuatan sa Diablo dahil mayroon silang napakahalagang impormasyon o sadyang gumawa ng ilang impormasyon, ngunit sa katunayan ay lihim na ibinigay ang banal na bato na may halong kapangyarihan ng 5 elemento sa ang Diablo ay maaaring mapahusay ang kanyang lakas sa pamamagitan ng enerhiya sa 5 elemento ng banal na bato, at mapinaw pa ito sa kanyang puso. Narinig ang mga salita ni Aaron. Hindi sumagot si Shenran, isang matamis na pilit ng ngiti. Hindi ko alam kung kikilalanan ko ba o papayag, yan ang sabi mo. Nagtagal ang banal na apoy, na para bang hindi bumalik, aking damo, patay kang matanda, kalahating sinabi at ibinenta muli. Ang boring mo talaga, ibig sabihin, hindi kita matatalo. Kung hindi, ako tiyak na papatayin ka. Magreklamo tungkol sa kalsada ng Panggalan. Iyon lang, ha, at natakot kang umihi, at pumunta dito at sabihin. Lalong nanlulumo ang sinabi ni Panggalan, hindi alintana ang banal na nag-aapoy na mukha. Upang baguhin ang karaniwang paraan, ang banal na apoy ay parang Panggalan sa Panggalan, ngunit bilang isang patriarka, hindi siya kailanman magrereklamo tungkol sa kanya. Ngunit ngayon, siya ay talagang walang imak. Ang takot ay isang katotohanan, ngunit dahil sa takot, may mga bagay na hindi masasabi, ngunit may tanong ako. Bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang ulo sa oras na ito, tumingin sa banal na apoy sa isa gilid, at biglang nakatagpo ng isang lubhang kakilakilabot na bagay. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!